Sa mabuting balita ngayon, nakita ng mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus na pumipitas ng uhay dahil sila ay nagugutom. Ngunit sa halip na makita ang kanilang pangangailangan, ang agad nilang nakita ay ang kanilang paglabag sa batas. Alam nila ang batas, ngunit hindi nila naunawaan ang pinakadiwa nito. Minsan, nagiging kagaya rin tayo ng mga Pariseo. Mabilis nating napapansin ang pagkukulang ng iba. Ngunit hindi naman natin alam ang kanilang buong kwento. Nakikita natin yung mga taong hindi nagsisimba. Pero hindi natin alam na may mga inalagaan pala silang mga may sakit kaya hindi sila nakakapagsimba. Nakikita natin ang isang anak na malayo ang loob sa kanyang mga magulang. Pero hindi natin alam na may pinagdadaanan pala siyang matindi sa kanyang kalooban. Nakikita natin ang isang taong madaling magalit. Ngunit hindi natin alam ang mga laban na tahimik niyang hinaharap. Bago tayo humusga, matuto muna sana tayong umunawa. Sinabi ni Jesus, habag ang ibig ko, hindi hain. Hindi ibig sabihin nito na hindi na mahalaga ang batas. Ngunit walang saysay ito kung matigas naman ang ating puso. Maaaring lagi tayo sa simbahan. Ngunit mapanakit pala tayo sa iba. Maaaring lagi tayo nagdadasal. Ngunit hindi naman pala tayo marunong magpatawa. Ang lahat ay nagiging walang kabuluhan. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon, bago magsalita, makinig muna. Bago maggalit, unawain muna. Bago humusga, alalahaning tayo rin ay nangangailangan ng habag. Sa huli, hindi tayo tatanungin ng Panginoon kung gaano tayo naging tapat sa mga batas, kundi kung gaano tayo naging mahabagin sa pagsunod sa mga iyon, sapagkat ang tunay na kabanalan ay hindi ang laging pagiging tama, kundi ang pagkakaroon ng pusong tulad na Jesus, pusong marunong tumingin, mahabag at magmahal.